Chismis Gabaklita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, baliit lang yung buka ng bibig ko kasi baka biglang bumulwak yung kinakain. Kasi nga kumakain. Inabutan na ng gutom yung akla. Correct, diba? Oo. Kumakain tayo ng pangsagip na biskwit. O, diba? Oo. Thank you so much. Wow! Thank you so much. Hindi na nga pinarmote. Hello pa rin po sa lahat ng ating mga panggana. Patuloy pa rin pong nakatutok sama kayo. Naroroon. Mga naghahanap buhay, hangad namin kayo ay kumita ngayong araw ng bonggang-bongga, diba? Oo. Mare, pwede bang bumate? Sige. Ayan, grabe. Sige. Oh. Si Teacher Nelia. Hi, si Teacher Nelia. Gatus? No, Teacher Nelia Cruz. Okay. Ayan. Si Teacher Nelia nakaka-birthday lang. Ayan, happy birthday po. Uy, speaking of birthday, my gosh, alam mo, nakalimutan ko ito, nagulat ko. Hindi ako nagulat. Nandiri ako sa halak mo. Diba? Nakalimutan ko kahapon. Oh. My gosh, alam mo ba? Nagba-birthday din si Sir Cliff Balanay. At saka si Sir Toy. At si Jeremy Velasco. Oo. Diba? Happy birthday po sa inyo. Patoy-toy ka pa, Jeremy. Saan mo nakuha yung toy? Ayan, at saka... Alam mo na kung saan niya nakuha? Saan? Sa Patots. Hindi kita a-appear. Patots. Yun lang. O bakit? Parang gusto mo lang yata ulit ako umabsent. Yeah, sa mga nagba-birthday, diba? Lalo kay Sir Cliff Balanay. Uy, hirap! Pahipong ka naman. Oo nga. Mare, may iba ko lang. Batiin ko lang din. Dapat gumanya ka. Gano'n. No. Ang Rotary Club of Makati Circle of Friends, ayan. Maraming salamat po sa inyong pag-warm na, sa inyong warm welcome sa akin. Maraming salamat po. Ang Dermaglow Aesthetic, ayan. Maraming salamat, Doc John Nieto. Ayan. Ayan. Ano na? At saka may nakikinig pa sa atin. Si Net. Si Konsihal ng Makati, Second District ng Makati. Si Consi Maribel Frias Betales. Oo. Ayan, nakikinig sa atin. Ay, Councilor Grace Santos ng Pasay City, District Hello 1. po. Consi Grace. Oo, ayan. Ayan, maraming salamat po. Siyempre, batiin din natin ang mga taga-barangay 190. Hello po sa inyong lahat dyan. At siyempre, sa darating na September 28, nandyan na naman tayo sa Pasay. Ay, ang bongga. Diba? Hello po. Ang aking Blush and Glow family, maraming salamat po sa inyo. Ayan. At saka si Miss Josephine Bautista. Ayan. Nakikinig din sa atin. Ang daming nakikinig. Si Lenny Panagan. Ay, kala ko Robredo. Oh, Ganon. hindi. Hello po. Very political At saka si Ate Rems Uyamat na ngayon ay nasa Cebu kasama ni Teacher Nelia. And of course, si Tita Alice Balatbat and Lola Nena. Yes. Si Ate Teresa Labasan. Ayan. Mare, ito na chika ko for today's video. Kamakailan lamang naibalita nga natin na meron ng arrest warrant di umano. Itong si Ken Chan. Oh my God. Dahil sa isinampa di umanong kaso sa kanya na syndicated estafa. Pero sa gwapo niyang yan dyan sa picture na yan, kahit kunwari, totoo mang nagkasala siya, kaya ko siyang patawarin. Diba? Ang rupo ko doon. Sige. Ayan, gwapo niya dyan. Oo. Pero Mare, ito ang balibalita ngayon na binibenta na paunti-unti ng aktor ang kanyang mga ari-arian or property upang nang sa ganon ay makabawa sa kanyang pagkakautang. Ayon sa nakalap nating impormasyon, Mare, isang property di umano niya sa Tagaytay ang ngayon ay ibinibenta na. Hindi natin sure kung nabenta na during this time. Pero ang bali-balita nga, Mare, ay ibinibenta na yung kanyang lupa dyan sa Tagaytay. Pero it's a good sign yun, Mare, kung ganon. Kasi ibig sabihin, meron siyang intention to pay. Yes. At hindi totoong nagtatago siya. Oo. Diba?
Kasi Mare, kamakailan lamang, ginimbal nga din ni Kenchan ang social media pagkatas kumalat ng napakaraming balibalita. Oo. Merong in-upload itong si Kenchan na picture niya sa sa Facebook kung saan nagpapakita nga siya na okay naman siya. That's good, di ba? Nakit papaano. Kasi hindi naman may iwasan yan sa mga businesses na magka-problema talaga. Oo. Kasi di ba may ups and downs yan. Yes. To be honest, Mare, meron nag-message sa atin na isa sa mga naging business partner nitong si Kenchan na hindi na natin po pangangalanan, at nagsabi nga na isa siya daw di umano sa nagsampa ng kaso ng syndicated staff dito kaya Kenchan. Pero hiningi natin sa kanya na may interview natin siya pero tumanggi ito sa kadahilanan di umano na hindi pa siya pinapayagan ng kanyang abogado. So ibig sabihin nun, Mare, nakasampa na siguro yung kaso due to technicalities. Yun, 'di ba usually pag ganyan na nakasampa na ongoing, hindi ka na pwedeng magbigay ng kung ano-anong impormasyon about that. Correct. Hindi na pwedeng kalkalin ang dapat kalkalin. Hindi na tayo mangangalkal. Pero Mare, isa pa sa mga dahilan na itinuturo kung bakit itong si Kenchan ay nabaon-baon nga sa utang ay di umano ay dahil sa kanyang karelasyon na business partner din niya. Yan ang mga itinuturo nila ngayong... Sino? Yun nga, Mare, ang nakakaloka. Sino? Sino itong ito? karelasyon niya? Karelasyon? Ano ito? Single ba yun? Ano ba ito? Babae ba? Si OA. Syempre, di ba? Tatanungin mo na babae ba? O ano? Hayop, lugar. Mga ganyan. Pinoy henyo. Native or foreigner? Ganyan. Anong karelasyon? May nabanggit ba? Ayun nga, Mare, sa inihayag naman, Mare, wala namang nabanggit na kasarian o pagkatao nitong karelasyon di umano niya, pero isa daw ito sa itinuturo ng mga nagsampa ng kaso sa na dahilan kung bakit nabaon sa utang itong si Kenchan. Oh my God. Gayon pa man, Mare, kagaya ng nabalitaan natin na pagbibenta niya ng kanyang mga ari-arian, indikasyon lamang ito na may kagustuhan ito na mabawasan man lang maski papano yung kanyang pagkakautang kung totoo man na meron talaga siyang pagkakautang. Diba? Kasi hanggang ngayon wala pa rin siyang official statement, diba? Pero nakakatakot yun Kasi kung syndicated estafa, Mare, hindi lang isang tao ito. Madami. Kung it's a group of people talaga na nagrereklamo against you. Kaya lang, in the business side din naman, diba? Gaya nga lang sinasabi ni kumaring OG Diaz, diba? Sa business side, kasi syempre mga negosyante din to May mga investors talaga ng mga ganyan na hindi rin malaman ni Papa O na parang tipong pinababalik nung investor yung puhunan niya. Kung nalugi naman kasi, yun talaga ang kinalabasan diba? Kasi kung ang negosyo, parang sumusugal ka, diba? Na parang tipong hindi mo alam kung magbo-boom o hindi. Ang importante doon na itayo nyo, diba? Nag-materialize yung negosyo, yun nga lang, hindi talaga pinalad na mag-boom. Ang hindi natin sure kasi, Mare, ay kung ano ang naging kasunduan nila. Kung nakakuha man lang ba itong mga to ng dividendo. Kasi di ba ganun ang business? Pwede na lang paghati-hatian yung property, yung mga silya ng mga binili, yung mga, alam mo yon, yung mga kaldero, chance, mag-inventory sila. Hindi, kasi diba assets pa din pwedeng inventory yun Diba? Na paghati-hatian nyo, diba? Tsaka pwede pa naman papakinabangan yung mga bagay-bagay sa loob ng store. Yung mga stainless na ganyan doon sa kusina. Diba nga, yung nagsarang salon nga nung isang DJ, yung puno sa loob ng salon, nandyan na sa harapan. Nandito sa atin. Diba? Sino nga yung DJ? Ayun, si Papa Jackson. Hindi, pero totoo naman din yun. Na parang tipong wala namang masama. Well, ang mahirap lang dito, para kay Sir Chan. Bakit nadamay si Sir Chan? Si Si Kenchan. Si Kenchan lang, hindi si Sir Chan. Hi kay Sir Christian. Christian Nakazawa ng Bingo Plaza. Ang mahirap dito hindi ikaw yun Oo, hindi ikaw yun. Kumaga, ang hirap lang dito kay Kenchan, yung makipagrelasyon ka sa walang kasarian. Nakakapangilabot yun. Na alien.
Hindi naman Parang ano. tipong baka ikaw na lang yung nakakakita at nakakaramdam, no? Kasi saan ba nang galing yung balitang yan? Ayan, ang ilang mga balita, Mare, ay nakalap natin mula sa malalapit nating kaibigan sa press, na malalapit din kay Ken-chan. Oo. Especially yung mga information ay nanggaling din mismo doon sa mga nagsampa ng kaso. Ay, talaga ba? Yes. Pero alam mo, Mare, kung Kakaloka. sakasakali man, Oo. aral na din ito sa lahat ng mga ng mga nakikipagrelasyon na 'di ba hindi kasi lahat ng mga magkarelasyon na nagiging mag-business partner nagpo-prosper yung kanilang Hoy, relationship. hindi pa kinumpirma yung relasyon. Hindi nga, aral na din ito kung Oo. sakasakali. Okay, in general. 'Di ba? Oo. Kung sakasakali man, aral na din ito sa lahat na dapat meron tayong wall maski papaano Boundary. kapag business na ang pinag-uusapan. Kapag Correct. business is business, 'di ba? Sabi nga ng isang yung mga negosyante, business knows no emotions. Diba? Oo, kilala ko yung nagsabi niyan. Oo. Wala ding Hello emosyon. po. Wala ding emosyon yung face. Ganun lang. Hindi, Cheers. Sino nga ulit nagsabi Nanonood nun? yun. Wala akong pake. Hindi Oy, hindi ako No. hindi naman ako hindi Sa naman mga ako mag-a-agree. negosyante. Hindi naman ako mag-a-agree diyan kasi 'di ba? Mm. Kapag ganun na wala ka ng emosyon, Oo. ano ka? Bato. Ganun. Bato? Tulad mo na may pusong bato. Or mukhang bato. Ganon. Ano yung mukha mo, konkreto? Hindi. Nasaan? Wala. Ako hindi ako mag-a-agree doon. Ano business? Ano? Sa malaking Oo. yan. Anyway, Kalokohan. Diba? Hindi, it's a good sign for for si Christian tuloy na sa isip ko. Si Ken-chan na kung totoo man ito, diba? It's a good sign na tipong kung nagbebenta man siya ng property to liquidate all yung mga tipong dapat niyang ibalik sa mga kanyang mga kasosyo. Alam mo yung mas ano ko doon, mas believe ako sa mga ganon na tipong kahit na para alam mo may maibalik man lang sa mga ibang tao na kasosyo niya. Dahil ultimo siya mismo, hindi naman niya siguro ginusto na may maluging negosyo. Sino ba naman ang magtatayo ng negosyo tapos iisipin mo malulugi ka, diba? Kaya nga naman din doon sa mga invest, diba? Make sure talaga yung pera nyo may kapupuntahan. Siyempre, pinaghirapan nyo yan pare-pareha. At saka i-secure natin yung kontrata. Feeling ko naman, Mari, hindi naman magsasampa ng mga kaso tong mga to. Correct. Kung wala silang kontrata. Baka may mga kontrata na kung ano't ano man ang mangyari dun sa pera nila, meron pa rin maibabalik. Diba Yan ang parang hindi nung natin nakaraan din, sure. kasama din kaya dun sa binenta niya yung parang, diba meron siyang luxury car? Nung Ayun ang nakaraan hindi- na nakita sila. Kasi di ba may mga binuksan siyang parang mga steakhouses? Yes. Na nakasama niya doon sila Glyza de Castro. Tapos parang may mga luxury cars din siya. Kasama kaya yun sa mga iniliquidate? Ang nabanggit lang sa atin, Mare, na di umano'y na ibinibenta na nito ay yung kanyang lupain sa Tagaytay. Bakit ganun laging yung rest house sa Tagaytay ang ang bentahan kapag may mga... Kasi mahal. 'Di ba? Mahal ang per square meter. Remember yung kay Charis Pempenko din? Rest house din sa Tagaytay. Yes. 'Di ba? Tapos Tsaka ilang yung mga business ng nanay niya Oo. na furniture, nakarating kay Sir Rafi. Ba't naman po kasi? Ay! Ano ba meron sa Tagaytay? Bakit dyan ang bentahan lagi ng Bakit tayo yung ibenta yung bahay sa Commonwealth? Pero yung sabi mo kanina, business, Business knows no emotion. Ay, hindi pwede yung ganon. Kasi, alam nyo, bilang nagnenegosyo, kailangan nyo din ng puso. Kaya marami po tayo mga kababayan at empleyado na minsan ay naaabuso yung karapatan nila bilang manggagawang Pilipino kasi hindi nyo po ginagamitan ng puso. Kasi, Mali po yun. Pero madami din naman kasi sa mga empleyado na abusado naman. Kung abusado... Pag binigyan mo ng puso, 'di ba? Pero 'di ba, sabi nga nila, 'di ba? Kasi talagang in this business, lalo sa mga nagtatrabaho, people come and go. 'Di ba? Wala naman yung nagtatagal. Bihira talaga sa isang negosyo talaga na may makasama ka o makapartner ka na magtatagal for a lifetime na makakasama mo, 'di ba? Kung hindi ka naman gagawa ng kung ano kalokohan, tulad na lang din siguro yung nangyari dito kay Ken-chan. Yes. 'Di ba? Hindi ka gagawa ng kalokohan kasi 'di ba? Ang punot dulo naman talaga niyang lahat kapag nakikita na yung pera lumalaki. 'Di ba? Di siguro nakita din nila, Mare, na na maginhawa ang buhay nitong si Ken-chan.
yan. kasi diba? Tapos sila umaasa din ng kita. Oo. Hindi natin alam kung gano'n ang totoong nangyari. Alam mo, hanggang ngayon ay bukas pa rin ang ating himpilan sa panig ni Kenchan. Dahil hanggang ngayon, Mare, hinihintay pa rin naman natin. Correct, ang official statement. Oo. Pero in fairness, Mare, hindi dahil sa nakikita nilang gumaganda ang estado ni Kenchan. Kasi bago siya nagkanegosyo, pinaghirapan na niya yan dahil nag-artista siya. Diba? Marami na siyang naipundar bago pa siya magtayo ng negosyo. Yes. Diba? Anyways. Sabi nga dun sa nakalap nating impormasyon na mahaba na daw yung ibinigay na palugit sa kanya upang makapagbayad. Kaya nga siguro pero baka naman nag-iisip lang siya ng paraan. Paano ko ba ito babayaran? Paano ko na ito? Tapos yung mga tinuring niyang kaibigan, nagka-problema na, baka nilayasa-layasan na siya. Bahala ka na dyan. Ay! Can relate. Diba? Ang daming ganon. No? Yung mga tipong paggaganyan, diba? Na pa nagka-problema na, bahala ka na dyan. No? Wala naman ako dyan eh. Diba? Ginamit mo lang naman yung pangalan ko eh. Diba? Pero kapag ito ay nagpa-prosper, aba, nandyan yan sa gilid mo, nakaano. O, nasan ang parte ko? Nasan yung ganito, diba? Oo. Ano yun, sa happy-happy lang kayo lahat, magkakasama. Tapos pag ganito may problema, hindi nyo malang damayan yung napakagwapong batang to. Oo, nasa na kayo mga kaibigan niya, no? Nakakaloka. Naku, nanonood ang jowa ko. Hi, Iyo! Hello! Welcome back! Ayan. Diba? At saka, batiin ko lang din ang aking mga kaibigan. Sina Badong, sina Brian, at sina Mark. Ayan, nakatutok sila sa ating ngayon. Si Mark. Hi, Mark! Natahimik lang. Ay, hello sa'yo. Yan. Oo, magingay ka naman. Huwag ka naman laging tahimik. Hindi tumatakbo daw sa highway. Ay! Hindi siya pwede magsisigaw sa highway kapag tumatakbo siya. Wag na, may mga nakapaskil na yung kapatid niya. Ay, talaga ba? Oo, may mga nakapaskil. Di ba nga binabati ko sa nakaraan kasi ingat daw sa Correct. biyahe. Wag na. Anyways, 'di ba? Well, to Kenchan, sana, 'di ba? Hangad namin na malagpasan mo 'to kung ano man problema. Tandaan mo ang bawat problema, Kenchan. Hindi searchan, ha. Yan. Oo. Ang bawat Malalampasan. problema, laging nalalampasan at may solusyon yan. At saka eto ha, utang lang yan nababayaran. Huwag Correct. tayo magpautang ng masasakit na salita kasi yun ang hindi natin nababayaran. Correct, 'di ba? Lalo Diba? pat wala naman kayo na ipundar sa kanyang buong pagkatao bago niya narating yung estado niya sa buhay. Kung may nyo kayo nagpakain. 'Di ba? At saka sana wag niyong kalimutan na bago kayo naging business partner, naging magkakaibigan kayo. Correct. Yun. Alam mo, Sana. yun yung pinakamaganda mong sinabi talaga. As in talagang, I really appreciate that so much. Pero hindi ko na-appreciate yung nagsabi ng hindi kailangan ng emosyon sa trabaho. Kailangan po. Hayaan mo na, kasi lahat ng negosyante yan ang Yung mga sinasabi. ganyang klase ng tao, wala sila mga friends. Ay, talaga ba? Mali mo naman. Willing ako to friend them. Ganon. No. I will not allow you to make friends with that person. Ay, nako, to Kenchan. Yan. Kung meron kang gustong linawin, klaruhin, huwag mong kakalimutan, nandito kami Baklitas for Sabi nga ni Mimi Vice Ganda, Ano? wala siyang gustong linawin. dahil tayo ay mga cloud chaser. Pero hindi naman cloud chaser si Hindi Kenchan. Napakabait Si na ng Destiny batang- Rose. Hindi, di ba? Napakabait ang batang ito, promise. Tsaka Kaya nga talaga napakagwapo. nagulat talaga ako nung nagkaroon siya ng ganitong klaseng problema. Oo. At nung pumutok tong balitang ito. Kasi, di ba? Di ba, be? Ako pala yung karelasyon. Ikaw pala yung may kasalanan eh. Asa yung pera nila? Your Honor, hindi ko po alam Hindi eh. ka ongoing. Box ongoing, no. Your Honor, hindi ko po talagang maalala eh. Pero sabihin ko po pagka-off ng mic sa'yo, Tita Cora. Are you asking for an executive session? Natatakot lang po ako, Your Honor. Bakit ganyan parang puno ka ng singaw? Hindi, nandito lang po yung kinain ko kanina. Hamster. Nandito lang po yung kinain ko, masabaw po kasi. Sinipsip mo. Nasiisip ko po muna yung kanin. Ano kalababo? Ayoko na. Itigil na natin to. Magpaalam diba? na tayo. Dahil kahit Anyways, naman magganito tayo dito, hindi natin mabayaran yung mga Tama. utang nila. Hindi ako katatapos lang ng mga utang tayo ko. nga Tigilan din nyo. May mga utang ba tayo, di ba? Problema ba natin yung utang nila? Kaya nga. Wala rin tayong ibebentang property sa Tagaytay. Ang meron lang ako ibebenta yung sarili ko. O, di ba?
Buy one, take one na, oh. Sino yung take one? Ako pa din. Kasi yan, di ba, buy me, and yung take one, performance. Ganon. Oh, diba? Asan yung isa? Tapos sasayaw ako ng, umlala. Ano umlan? Oh, yun. Iba yung kanta mo, girl. Oo, yun ba yun? Hindi yun. Sabana, bababa. Ano sabana? Bakla ka, iba yung lyrics. Stress ako. Para ako Ay, nako. Ngati yung alit. Anyways, ako tapusin na nga natin itong chikahan na to. Haggard diba? ako, umunat yung kulot ko sa'yo. Anong nanananana? Shanana manshala. Ganon. Nataringin na sa radyo tayo. Yes. Hindi natin alam yung lyrics. Habana yun. Oh, ano katunoy? Yun nga. Habana. Havana, ikli na. Oh, humaba na. Siyempre, pagka humaba, umiikli yun. Diba? Pag natapos. Oy, pero bago tayo tuloy magpaalam, maraming salamat mga pangga sa inyong pagtutok sa aming first part ng podcast kahapon. Oy, maraming salamat with Miss Shamsi Sup yan. Yes. Diba? Uy, may second part pa yan. Nakakaloka yung sa second Friday, part. promise. Yung mga controversial na Trulali and Wititit at nabayanan nyo yan. Dahil dun sa tanong na kung nabayaran nila ang trophy ng, alam mo yon controversial trophy ng Miss Universe. Sa Biyernes. Laki-laki ng Miss Universe, hindi nagbayad ng ng trophy. Tabayaran niyo yan sa Biyernes, Abangan natin sasagutin yan mismo ni Miss Shamsi Subsop. Diba? Well, in the meantime, mga pangga, ayan, at na-miss namin kayo ng bongga. Yeah, oting-oti. Tito Dayos Level! Yes! Muli po ako si Kapitana Sisa. Kaya chiwachi naman ang iyong tita Cora. And we are still same pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo!